Ang tunog ng nabasag na tasa sa sahig ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga Del Rosario. Kasunod nito ang pagtilapon ng mainit na kape, ilang pulgada lang mula sa mga paa ni Elisa. Napapikit siya ng mariin, naramdaman ang panunuot ng takot sa kanyang buong sistema. Hindi na siya nag-abalang mag-angat ng tingin. Kabisado na niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang amo, si Senyora Isabel del Rosario. "Ano ba naman yan, Elisa?" Ang boses ni Senyora Isabel ay matalim, malamig, at puno ng pang-aalipusta. "Kahit pagtimpla lang ng kape, hindi mo pa magawa ng tama. Ano bang silbi mo dito?" "Sorry po, ma'am." Halos pabulong na sagot ni Elisa. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Agad siyang lumuhod, pinupulot ang bawat piraso ng nabasag na porselana gamit ang nanginginig na mga kamay. Ito ang kanyang buhay sa loob ng nagdaang 2 taon. Araw-araw na pagtapak sa kanyang pagkatao, araw-araw na paglunok ng pride. Ngunit para sa kanya, lahat ng ito ay may dahilan. Isang napakahalagang dahilan na nagbibigay sa kanya ng lakas upang tiisin ang lahat. Ang kanyang ina, si Aling Carmen. Matapos linisin ang kalat, mabilis siyang nagpaalam at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa maliit at masikip na silid sa dulo ng bahay, ang kwarto ng mga katulong. Doon, sa isang lumang kama, nakaupo ang kanyang ina. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila may sariling mundo. "Nay," malambing na tawag ni Elisa. Kinuha niya ang isang mangkok ng lugaw na itinabi niya kanina. "Kain na po tayo." Hinawakan ni Aling Carmen ang kamay niya at sa isang saglit, isang kislap ng pagkakilala ang sumilay sa mga mata nito. "Anak." Sa mga sandaling tulad nito, nabubura lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ni Elisa. Ang isang salitang yun mula sa kanyang ina ay sapat na. Ngunit ang kislap ay mabilis ding nawala at napalitan ng pamilyar na pagkalito. Nasaan si Ricardo?" Tanong ng matanda. Napabuntong hininga na lang si Elisa. Wala siyang kilalang Ricardo. Isa lang ito sa mga pangalan na bigla na lang binabanggit ng kanyang ina. Mga piraso ng isang nakaraang hindi niya maabot. Dahan-dahan niyang sinubuan ng ina. Tinitiyak na hindi ito masasaktan. Ang Alzheimer's ay isang malupit na sakit. Unti-unti nitong ninanakaw ang alaala ng taong pinakamamahal niya. At ang tanging magagawa ni Eliza ay ang manatili sa tabi nito, ang maging kanyang alaala. "Dito lang po kayo, Nayay, ha? Kukunin ko lang po ang mga labahin." Paalam ni Eliza matapos nitong kumain. Hinalikan niya ito sa noo at maingat na isinara ang pinto. Ngunit ang araw na yon ay tila may dalang kakaibang kaba sa dibdib ni Eliza. Habang naglalaba, hindi siya mapakali. Isang malakas na kutob ang nagsasabing may hindi magandang mangyayari. Pagkatapos ng halos kalahating oras, bumalik siya sa kanilang silid. Wala ang kanyang ina. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Agad siyang nagpalingalinga sa paligid. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit walang sumasagot. Saan siya maaaring magpunta? Isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Ang lugar na pinagbabawalan sa lahat ng katulong, lalo na sa isang tulad ng kanyang ina. Ang master's bedroom, ang silid ni Senyora Isabel. Nanginginig ang mga tuhod na tinahak ni Eliza ang daan patungo sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Isabel. At doon, nakita niya ito. Nakatayo si Aling Carmen sa harap ng isang malaki at eleganteng salamin. Ang buong silid ay naliligo sa liwanag ng araw mula sa malawak na bintana. At sa isang iglap, ang kanyang ina ay hindi mukhang isang matandang may sakit. Para siyang isang dama mula sa ibang panahon, naliligaw sa kakasalukuyan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Elisa.
Sa mga kamay ni Aling Carmen, hawak nito ang isang gintong brooche, isang pamilyar na alahas na palaging ipinagmamalaki ni Senyora Isabel bilang isang heirloom ng pamilyang Del Rosario. Ang brooche ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw at sa mga mata ng kanyang ina, may isang kakaibang kislap. Hindi pagkalito, kundi isang bagay na mas malalim. Tila isang malayong alaala na sinusubukang bumalik. Nay, ano pong ginagawa ninyo? Nanginginig na bulong ni Eliza. Bitiwan niyo po iyan. Bawal po iyan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Ngunit bago pa man niya maabot ang ina, bumukas ng malakas ang pinto sa kanyang likuran. Si Senyora Isabel, ang mukha nito ay nag-aapoy sa galit. Ang mga mata nito ay nanlilisik, nakatuon sa gintong brooche na nasa kamay ni Aling Carmen. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid bago ito binasag ng isang sigaw na puno ng galit at pagkamuhi. Magnanakaw. Pagnanakawan ninyo ako sa sarili kong pamamahay. Ang mga salita ni Senyora Isabel ay parang kidlat na gumuhit sa marangyang silid, kasabay ng pagsulpot ng asawa nitong si Don Alejandro del Rosario mula sa pintuan. Na tila na alarma sa lakas ng sigaw, isang panandaliang pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Eliza. Si Sir Alejandro, maaaring siya ang makaintindi, maaaring siya ang pumigil sa asawa. Ma'am, hindi po magnanakaw ang nanay ko. Mabilis na paliwanag ni Eliza. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagmamakaawa. May sakit po siya, ma'am. Hindi po niya alam ang ginagawa niya. Ngunit ang mga mata ni Senyora Isabel ay walang bahid ng awa. Tila lalo lang itong nag-apoy. Mabilis itong lumapit at walang pakundangang sinunggaban ang gintong brooche mula sa kamay ni Aling Carmen. Nay! Sigaw ni Eliza sa biglaang paghila na wala ng balanse ang matanda at natumba ito sa malambot na karpet. Ang gulat at takot ay malinaw na bakas sa mukha nito. Agad na dinaluhan ni Eliza ang ina. Niyakap ito ng mahigpit na para bang kaya nitong protektahan ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Walang hiya kayo. Matapos ko kayong patirahin dito, pakainin. Ito pa ang igaganti ninyo sa akin? Patuloy na sigaw ni Isabel. Ang mukha ay namumula sa galit. Buong tapang na hinarap ni Eliza ang amo. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ma'am, ipagpaumanhin niyo na po ang nanay ko. Isasauli ko na po ang lahat ng sahod ko. Huwag niyo lang po siyang saktan. Ang kanyang mga mata ay napabaling kay Don Alejandro, na hanggang ngayon ay nakatayo lamang sa may pinto, tahimik na nagmamasid. Sir? Sir Alejandro, tulungan niyo po kami. Pagmamakaawa ni Eliza, ang boses ay basag na. Alam niyo po ang kalagayan ng nanay ko. Parang awa niyo na po. Lumuhod si Eliza sa harap ng mag-asawa. Isinantabi ang lahat ng natitirang pride. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kaligtasan ng ina. Tumingin sa kanya si Don Alejandro. Nakita ni Eliza ang isang kislap ng awa sa mga mata nito. Isang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit ang kislap na yon ay kasing bilis lang ng kidlat na nawala. Iniwas nito ang kanyang tingin. Isang simpleng pag-iwas ng tingin, ngunit para kay Eliza. Iyon na ang pinakamasakit na hatol. Sa katahimikan ni Don Alejandro, naririnig niya ang kanyang sentensya. Walang tutulong sa kanila. Ang katahimikang yon ang nagbigay ng hudyat kay Senyora Isabel. Ngumisi ito na parang isang demonyo. Narinig mo? Kahit ang asawa ko ay sukang-suka na sa inyo. Mga walang utang na loob. Gwardya. Mabilis na pumasok ang dalawang security guard. Palayasin ang mga yan. Utos ni Isabel. Itinuturo ang mag-ina na parang mga basahan.
Siguraduhin niyong wala silang madadalang kahit isang kusing mula sa pamamahay po na ito. Walang nagawa si Eliza kundi ang umiyak, habang marahang itinayo ang nanginginig na ina. Ang ibang mga kasambahay ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ang mga mukha ay puno ng awa, ngunit walang sino man ang nangahas na magsalita o tumulong. Tahimik nilang kinuha ang iilang gamit ng mag-ina. Isang maliit at lumang bag na naglalaman ng mga damit at walang emosyong iniabot sa mga gwardya. Hinila sila palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay isang dagok sa puso ni Eliza. Pagdating nila sa malaking bakal na gate, nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig at walang tigil, tila nakikidalamhati sa kanilang sinasapit. Ibinato ng isang gwardya ang kanilang bag sa labas. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik kailanman. At sa huling pagkakataon, napatingin si Eliza sa loob ng mansyon. Nakita niya ang anino ni Don Alejandro na nakatayo pa rin sa bintana ng ikalawang palapag, isang tahimik na saksi sa kanilang pagdurusa. Pagkatapos, dahan-dahan at walang ingay na nagsara ang malaking gate. Ang tunog ng paglock nito ay parang isang putok ng baril sa pandinig ni Eliza. Ang mainit na ilaw mula sa mansyon ay tuluyan ng naglaho at ang tanging naiwan ay ang kadiliman ng gabi at ang walang tigil na buhos ng ulan. Niyakap ni Eliza ang kanyang ina, na ngayon ay nanginginig na sa ginawa't takot. Ang damit nila ay basang-basa, ang kanilang mga puso ay wasak na wasak. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada sa ilalim ng malakas na ulan, sa isa sa pinakamayamang subdivision sa bansa. Ngunit wala silang pera, wala silang matutuluyan, wala silang mapupuntahan. Ang magdamag na paglalakad sa ilalim ng ulan ay nag-iwan sa kanila ng lagnat at pagod. Nakahanap sila ng pansamantalang masisilungan sa may labas ng isang saradong tindahan kung saan magkayakap nilang pinalipas ang gabi. Basang-basa at nanginginig sa ginaw. Sa pagsikat ng araw, ang tanging pag-asa ni Eliza ay si Aling Nita, isang dating kasambahay sa mansyon na nangako sa kanyang tutulungan siya kung sakaling kailanganin niya ng trabaho. Gamit ang natitirang lakas, inakay niya ang ina patungo sa maliit na bahay nito sa isang eskinita. Kumatok siya sa pinto. Ang puso ay puno ng kaba at panalangin. Nang bumukas ang pinto at makita siya ni Aling Nita, ang una nitong reaksyon ay gulat, na agad napalitan ng takot. Eliza, anong ginagawa ninyo dito? Pabulong na tanong nito. Ang mga mata ay mabilis na nagpalingalinga sa paligid na para bang may nagmamasid. Aling Nita, pinalayas po kami. Halos maiyak na sabi ni Eliza. Wala po kaming matuluyan, wala po kaming pera. Baka po matutulungan niyo akong makahanap ng kahit anong trabaho, kahit tagalinis lang po ng kubeta. Biglang nanlamig ang mukha ni Aling Nita. Umiling ito ng mabilis. Naku, pasensya ka na, Eliza. Walang bakante ngayon. Sige na, umalis na kayo. Baka may makakita pa sa inyo dito. Bago pa man makapagsalita muli si Eliza, isinara na nito ang pinto sa harap nila. Ang tunog ng paglock ay isa na namang sampal sa kanyang pagkatao. Napayuko na lang siya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. Hindi siya sumuko. Maghapon silang naglakad, pumapasok sa bawat karinderya, bawat tindahan na may nakapaskil na wanted. Ngunit ang resulta ay laging pareho. Isang tingin sa kanyang pagod na itsura at agad silang tatanggihan. Gabi na nang mapadpad sila sa isang maliit na kainan. Ang may-ari, isang matandang lalaki na may mabait na mukha, ang siyang unang nag-alok sa kanila ng isang basong tubig at isang platong kanin. Nak, mukhang maghapon na kayong pagod, sabi ng matanda. Saan ba kayo galing? Habang kumakain ang kanyang ina,
Ikinuwento ni Elisa ang kanyang sitwasyon. Maingat na hindi binanggit ang pangalan ng pamilyang pinagsilbihan. Ngunit nang ilarawan niya ang mansyon sa Forbes Park, biglang nagbago ang mukha ng matanda. Hinila siya nito sa isang sulok. "Nak, galing ka ba sa mga Del Rosario?" Mahinang tanong nito. Tumango si Elisa. Nagtataka. Bumuntong hininga ang matanda. "Walang tatanggap sa'yo dito. Kaninang umaga pa lang, kumalat na ang utos ni Senyora Isabel. Ang sino mang magbigay ng trabaho sa isang katulong na nagngangalang Elisa Reyes ay magiging kalaban niya. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Elisa. Ngayon naiintindihan na niya ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Aling Nita. Ang sunod-sunod na pagtanggi. Hindi lang sila pinalayas. Sinigurado ni Isabel na wala silang matatakbuhan. Sinentensyahan sila nito ng isang mabagal at masakit na kamatayan sa lansangan. "Salamat po sa babala," sabi ni Eliza. Ang boses ay walang emosyon. Masama na ang pakiramdam ng kanyang ina. Mainit na ito at hindi na halos makatayo. Wala nang ibang pagpipilian si Eliza. Dinala niya si Aling Carmen sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at sakit, ang ingay ng mga iyakan at daing, ang dami ng mga taong nakahiga. Kahit sa mga pasilyo, sinalubong sila ng isang eksenang puno ng desperasyon. Matapos ang ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakita sila ng isang pagod na doktor. Inilagay nila si Aling Carmen sa isang lumang kama sa isang siksikang ward. Habang pinagmamasdan ni Eliza ang ina na natutulog ng mahimbing dahil sa gamot, isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang pagkalugmok. Hindi na ito takot, hindi na ito awa sa sarili. Ito ay galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na pagod sa paglilingkod sa mga taong walang puso. Ikinuyom niya ang mga ito ng mahigpit. Hindi pa ito ang katapusan. Bulong niya sa sarili. Makakahanap ako ng paraan. Ibabangon ko si inay. At balang araw, maniningil ako sa lahat ng ginawa nila sa amin. Isang nurse ang lumapit sa kanya, hawak ang isang listahan. "Miss Reyes?" "Ako po," mabilis na sagot ni Eliza. "Sinabi ng doktor na kailangang makonfine ang nanay ninyo. Kailangan niya ng masusing pag-aalaga at mga gamot para sa Alzheimer's at pneumonia." Isang sinag ng pag-asa ang naramdaman ni Eliza. "Gagawin ko po ang lahat." Inabot ng nurse ang isang pirasong papel. "Ito ang paunang listahan ng mga kailangan ninyong bayaran para masimulan ang treatment." Nanginginig na kinuha ni Elisa ang papel. Tiningnan niya ang kabuuang halaga sa dulo ng listahan. Ang mga numero ay tila sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isang halaga na kahit sa 10 taon niyang pagtatrabaho sa mansyon ay hindi niya kailanman maiipon. Isang halaga na para sa kanya ay katumbas ng isang milagro. Binitawan niya ang papel. Dahan-dahan itong lumipad pababa at lumapag sa maruming sahig ng ospital. Hindi maalis sa isip ni Alejandro ang gabing iyon. Kahit sa gitna ng isang mahahalagang board meeting, kahit habang kausap ang pinakamalalaking kliyente ng kumpanya, ang larawan ng mag-inang Elisa at Aling Carmen sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang tunog ng dahan-dahang pagsara ng bakal na gate, ang desperasyon sa mga mata ni Elisa, ang kanyang sariling pananahimik. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, binabangungot siya. Isang paulit-ulit na panaginip. Umiiyak si Eliza habang yakap ang ina. Ngunit habang tumatagal, ang mukha ni Eliza ay dahan-dahang nag-iiba, nagiging mukha ng isang mas batang babae na hindi niya kilala, ngunit tila pamilyar. At ang babaeng iyon ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa isang matangkad na anino sa likuran niya, ang anino ng kanyang yumaong ama. Nagising siyang hinihingal.
Ang puso ay malakas na kumakabog. Napaupo siya sa kama, pinunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Isabel. Ang muka ay payapa, na para bang wala itong anumang bigat na dinadala sa kanyang konsensya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Umaasang ang lamig nito ay papawiin ang apoy na bumabalot sa kanyang dibdib. Habang papainom, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa library. Mahina ito, ngunit sapat na para marinig niya. May kausap ito sa cellphone. Of course, amiga. Tinuruan ko ng leksyon ang magnanakaw na yon. Narinig niyang sabi ni Isabel. May halong pagmamalaki sa boses. At para siguradong hindi na siya makakabangon, sinigurado kong walang sino man ang tatanggap sa kanya. Her name is blacklisted everywhere. Ganyan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Isang tawang malamig at walang kaluluwa. Nabitawan ni Alejandro ang baso. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, ngunit hindi niya ininda ang ingay. Ang narinig niya ay sapat na. Ang hinala niya ay totoo. Ang asawa niya ay hindi lang basta nagalit. Naghasik ito ng purong kasamaan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Isang bagay ang gumugulo sa kanyang isipan, ang imahe ni Aling Carmen na hawak ang brotse. Bakit ganoon na lamang ang galit ni Isabel? Bakit tila may personal na kahulugan ang eksenang yon para sa kanya? Meron bang hindi siya nalalaman? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang lumang bodega sa likod ng mansyon, kung saan nakatambak ang mga gamit ng kanyang mga magulang, mga bagay na ayaw nang makita ni Isabel dahil luma at wala sa uso. Doon siya nagtungo. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Makakapal na ang sapot ng gagamba sa mga muebles na nababalutan ng puting tela. Tila isang libingan ng mga nakalimutang alaala. Sa pinakasulok ng bodega, sa ilalim ng isang lumang pintura ng kanyang lolo, nakita niya ang hinahanap. Ang isang malaki at antigong baul na gawa sa kahoy na nara. Ang baul ng kanyang ama. Mahigpit itong nakakandado. Sinubukan niyang hanapin ang susi, ngunit wala siyang makita. Ang pagnanasang malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang bakal na pambiyak mula sa toolbox. Sa isang malakas na pagpukpok, bumigay ang lumang kandado. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Alejandro ang baul. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga bagay na tila matagal nang hindi nasilayan ng araw. Mga lumang dokumento, mga litratong kupas na, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang kwadernong nababalutan ng katad. Ang personal na journal ng kanyang ama. Dala-dala ang journal, nagkulong si Alejandro sa kanyang pribadong opisina sa loob ng mansyon. Isinara niya ang pinto. Tinitiyak na walang sino man ang makakaistorbo sa kanya. Ang bigat ng journal sa kanyang mga kamay ay tila kabigat ng mga sekretong nakapaloob dito. Nanginginig niyang binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay formal at kontrolado, tulad ng pagkakakilala niya rito. Isang taong laging inuuna ang reputasyon at negosyo. Ang mga unang pahina ay naglalaman ng mga tala tungkol sa kumpanya, sa politika, sa lipunan. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, isang pangalan ang nagsimulang lumitaw ng paulit-ulit. Amelia. Si Amelia ay laging nagdadala ng sakit ng ulo sa pamilya. Ang kanyang pagiging mapusok at matigas ang ulo ay isang kahihiyan sa pangalan ng mga Del Rosario. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alejandro. Amelia? Sino si Amelia? Wala siyang maalalang kamag-anak na may ganoong pangalan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat salita ay tila isang pako na bumaon sa kanyang kamalayan. Ang pinakamasama ay nangyari na. Umibig si Amelia. At hindi lang basta kung sino, kundi isang Bergara.
Ang mortal na kaaway ng ating angkan, isang iskandalo na sisira sa lahat ng ating pinaghirapan. Kasabay ng journal, binuklat niya ang isang lumang photo album na kasama nito sa bowl. At doon, sa isang litratong kupas na, nakita niya ito. Isang larawan ng isang napakagandang babae. Ang mga mata ay puno ng buhay at kislap. Sa ilalim nito, may nakasulat, Amelia del Rosario, ika-imbuhan kaarawan. Nanlamig ang buong katawan ni Alejandro. Ang mga mata, ang nangiti. Kahit may edad na at nalulunod sa pagkalito ang mga tampok ng muka ay hindi maikakaila. Ang babae sa litrato ay ang batang bersyon ni Aling Carmen at ang mukha ni Amelia. Mayroon itong hindi maipaliwanag na pagkakahawig sa mukha ni Eliza. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga kamay ay nanginginig na sa tensyon. Nawawala na sa katinuan si Amelia. Simula nang pilit natin siyang ihiwalay sa Vergara na yon, palagi na siyang tulala. Minsay nagsisigaw. Ang sabi ng doktor, ito raw ay nervous breakdown. Isang kahihiyan, isang kahinaan na hindi katanggap-tanggap sa ating pamilya. Ang huling mga entry sa journal ang tuluyang gumuho sa mundo ni Alejandro. Nagdesisyon na ako. Hindi natin hahayaang sirain ni Amelia ang pangalan ng pamilya. Opisyal, siya ay ipapadala sa Europa para magpagaling. Ngunit ang totoo, ipapasok natin siya sa isang malayong institusyon kung saan walang sino man ang makakakilala sa kanya. Simula ngayon, si Amelia del Rosario ay patay na para sa mundo. Itatago natin ang lahat ng katibayan ng kanyang pag-iral. At sa huling pahina ng journal, isang maikling tala na isinulat maraming taon na ang lumipas. Ang gintong brotse, ang tanging bagay na naiwan mula sa alaala ng kahihiyan. Ang regalo ng Vergara na yon kay Amelia. Itinago ko ito bilang isang paalala sa kasalanang hindi na dapat maulit pa. Napahawak si Alejandro sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang puot ni Isabel sa brotse, ang walang malay na pag-abot ni Aling Carmen dito na para bang isang piraso ng kanyang nawawalang kaluluwa, ang tinatawag siya pabalik. Ang pagkakapalayas sa kanila. Ang lahat ay konektado. Si Aling Carmen ay si Amelia del Rosario, ang kanyang tiyahin, ang kapatid ng kanyang ama. Isang kadugo na ipinagkait, itinapon, at binura sa kasaysayan ng kanilang pamilya para lamang sa pangalan at reputasyon. Sa ilalim ng journal, may nakita siyang isang nakatuping dokumento. Ang admission form ni Amelia sa isang halos hindi na kilalang mental asylum sa probinsya ng Laguna, may petsang halos 40 taon na ang nakalipas. Tumayo si Alejandro. Ang mga binti ay tila walang lakas. Lumapit siya sa bintana. Nakatingin sa malawak na hardin ng mansyon, isang hardin na itinayo mula sa pundasyon ng kasinungalingan at kalupitan. Hindi na ito simpleng awa para sa isang katulong na pinalayas. Ito ay utang na dugo, isang kasalanan ng pamilya na kailangan niyang pagbayaran. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Alejandro. Ngunit kasabay ng bigat na yon ay isang kakaibang kalinawan. Isang layunin na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan, isang malaking halaga ng pera mula sa kanyang safe at ang litrato ni Amelia. Kailangan niya ring mahanap ang employee file ni Eliza para sa isang mas bagong litrato. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan hindi para palaguin ang yaman ng pamilya, kundi para itama ang isang malaking pagkakamali. Ang una niyang pinuntahan ay ang mga lugar kung saan posibleng magtungo ang mga taong walang matirhan, mga murang paupahan, mga eskinita, mga simbahan.
Ang kanyang mamahaling sasakyan ay agaw pansin sa mga lugar na yon. Ang kanyang suot na mamahaling damit ay tila isang insulto sa kahirapan na nakapalibot sa kanya. Bawat taong tinatanong niya ay sinusuklian siya ng tingin ng pagdududa. Sino ang mayamang ito na naghahanap sa isang hamak na katulong? Anong masama ang gagawin niya rito? Wala kaming kilalang ganyan dito, sir, ang laging sagot na nakukuha niya. Habang tumatagal, ang pag-asa ni Alejandro ay unti-unting napapalitan ng desperasyon. Paano niya matatagpuan ang dalawang tao sa isang syudad na may milyon-milyong katao? Paano kung huli na ang lahat? Samantala, sa loob ng mansyon, napansin ni Isabel ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Hindi ito pumasok sa opisina, hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang dating sunod-sunurang si Alejandro ay biglang nagkaroon ng sariling mundo. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang sistema. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. Gusto kong ipa-surveillance ang asawa ko. Malamig na utos niya sa kabilang linya. Don Alejandro del Rosario. Alamin mo ang bawat galaw niya, bawat kausap niya, bawat lugar na pinupuntahan niya. I-report mo sa akin ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit may isang bagay sa kanyang kalooban na nagsasabing kailangan niyang maunahan ang anumang binabalak ni Alejandro. Hapon na nang mapadpad si Alejandro sa isang mataong palengke. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Ipinakita niya ang litrato ni Elisa sa isang matandang nagtitinda ng gulay. Tinitigan ng matanda ang litrato. Pamilyar ang mukhang ito, Hijo. Nakita ko siyang naglalakad dito kahapon. May kasamang matandang may sakit. Tila papunta sila sa direksyon ng pampublikong ospital sa dulo ng kalyang ito. Isang kislap ng pag-asa ang biglang nag-alab sa puso ni Alejandro. Salamat po. Maraming salamat. Gabi na nang makauwi si Alejandro sa mansyon. Pagod, marumi, at amoy pawis. Sinalubong siya ni Isabel sa sala. Ang mga mata nito ay matalim na parang isang agila. Saan ka galing? Mahal ko. Tanong nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panganib. Tinitigan siya ni Alejandro. Ang dating siya ay tiyak na mag-iiwas ng tingin at gagawa ng isang halatang palusot. Ngunit ngayon, may nag-iba. Hinarap niya ang tingin ng asawa. Ang kanyang mga mata ay kalmado at determinado. May inasikaso lang akong lumang problema ng pamilya, sagot niya. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Hindi nakakibo si Isabel, ngunit lalong tumindi ang kanyang pagdududa. Nang gabing iyon, habang si Alejandro ay nakatingin sa labas ng bintana, pinaplano ang kanyang pagpunta sa ospital kinabukasan. Tumunog ang cellphone ni Isabel sa kabilang silid. Isang text message mula sa private investigator. Target is confirmed. Spent the whole afternoon asking around the Stan Mesa area. Last known direction was towards the San Juan Public Hospital. He appears to be searching for 2 women matching the description of the maids you fired. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang binabasa ang mensahe. Kaya pala, isip niya, ang hangal niyang asawa ay tinubuan ng konsensya. Isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano para siguraduhing ang katotohanan ay mananatiling nakabaon at ang mga taong nagtatangkang hukayin ito ay mababaon kasama nito. Kinabukasan, maagang dumating si Alejandro sa San Juan Public Hospital. Ang amoy ng desperasyon at sakit na sumalubong sa kanya ay tila sampal mula sa realidad na matagal na niyang tinatakbuhan. Pagkatapos ng ilang pagtatanong at pag-abot ng malaking donasyon, sa information desk, nalaman niya kung saang ward naroroon si Aling Carmen. Dahan-dahan siyang naglakad sa masikip at maingay na pasilyo. Nakita niya ang napakaraming pamilya
mga natutulog sa sahig, mga umiiyak sa isang sulok. Ito ang mundo kung saan niya itinapon ang kanyang tiyahin at ang anak nito. At sa dulo ng ward, nakita niya si Eliza. Nakaupo ito sa isang kahoy na upuan sa tabi ng kama. Ang likod ay nakukuba sa pagod. Pinupunasan nito ang noo ng ina gamit ang isang basang bimpo. Sa liwanag ng umaga na tumatama mula sa bintana, kitang-kita ang pamamayat niya, ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Dahan-dahang lumapit si Alejandro. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Eliza. Sa pagkarinig ng kanyang boses, nag-angat ng tingin si Eliza. Ang pagod sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng isang malamig at matalim na galit. Mabilis siyang tumayo na para bang isang pader na humaharang sa pagitan ni Alejandro at ng kanyang ina. Anong ginagawa mo dito? Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Umalis ka, hindi ka kailangan dito. Eliza, magpaliwanag ako, sabi ni Alejandro. Ang boses ay nagmamakaawa. Nandito ako para tumulong. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol sa nanay mo, ang tungkol sa pamilya natin. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliza. Isang tawang mapait at walang saya. Pamilya. Huwag mo akong patawanin, Don Alejandro. Anong alam mo sa pamilya? Noong gabing lumuhod ako sa harapan mo, nasaan ka? Nasaan ang tulong mo noon? Patawarin mo ako. Naging duwag ako, pag-amin ni Alejandro. Pero ngayon, handa na akong itama ang lahat. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital. Ililipat natin siya sa pinakamagaling na doktor. Kumuha siya ng isang makapal na sobre ng pera mula sa kanyang coat. Ngunit sa halip na tanggapin ito, ang ginawa ni Eliza ay isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Kinuha ni Eliza ang sobre at sa harap mismo ng kanyang mukha, marahas niya itong inihagis sa sahig. Ang mga perang papel ay nagsabog sa maruming semento mo. Ang awa ninyo, isaksak nyo yan sa mga baga ninyo. Sigaw ni Eliza, hindi na niya napigilan ng emosyon. Hindi namin kailangan ng pera mula sa mga taong pumatay sa kaluluwa ng nanay ko. Hindi namin kailangan ng tulong mula sa isang Del Rosario. Umalis ka na. Natigilan si Alejandro. Ang bawat salita ni Eliza ay parang suntok na tumama sa kanyang sikmura. Ang pagtanggi nito ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang pamilyar at malamig na boses ang pumutol sa lahat. Well, well, what do we have here? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Isabel. Suot ang isang eleganteng damit na hindi nababagay sa lugar na yon. Mayroon siyang ngiti sa labi, isang nangiting mapanlait at puno ng tagumpay. Dahan-dahan itong lumapit. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa buong ward. Nakakaantig naman, sabi ni Isabel. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanila. Ang aking kabiyak, sinusubukang maging isang bayani. How pathetic. Humarap ito kay Alejandro. Ang nangiti sa labi nito ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na tingin. Umuwi ka na, Alejandro. Mahina, ngunit madiin nitong sabi. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Kung itutuloy mo ang kahibangang ito, sisiguraduhin kong hindi lang ang pangalan ng pamilya ang masisira. Tandaan mo, mayroon din tayong sariling mga anak. Huwag mong isipin na hindi ko kayang gawing miserable ang buhay ng lahat. Kasama na ang babaeng yan. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan. Tungkol sa kanilang mga anak. Gagamitin ni Isabel ang lahat para manalo.
Napatingin si Alejandro kay Elisa na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may buong pagkasuklam, iniisip na magkasabwat sila ng kanyang asawa. Pagkatapos ay napatingin siya kay Isabel na ang mga mata ay nangangako ng pagkawasak. Nasa gitna siya. Sa isang panig, ang babaeng kailangan niyang tulungan para tubusin ang kasalanan ng kanyang pamilya. Sa kabilang panig, ang babaeng may hawak ng kapangyarihang sirain ang lahat ng mahalaga sa kanya. At sa sandaling iyon, sa harap ng nag-aapoy na galit ni Elisa at ng malamig na banta ni Isabel, naramdaman ni Alejandro ang isang pamilyar na damdamin. Ang pagiging duwag, ang pagiging inutil. Para bang ang lahat ng kanyang natuklasan, ang lahat ng kanyang determinasyon ay biglang naglaho. Natalo na siya bago pa man niya masimulan ang laban. Iniwan ni Isabel si Alejandro na nakatayo sa gitna ng pasilyo, paralisado sa pagitan ng kasalanan at takot. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha nito bago ito tumalikod ay isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Tumingin si Alejandro kay Elisa na ang ekspresyon ay pinaghalong galit at pagkasuklam. Pagkatapos ay tumalikod na rin ito at bumalik sa tabi ng ina, ipinapakita sa bawat galaw na para sa kanya, tapos na ang usapan. Para kay Alejandro, parang gumuho ang mundo. Natalo na naman siya ng sarili niyang kaduwagan. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang mga salita sa journal ng kanyang ama. Si Amelia ay laging nagdadala ng sakit ng ulo sa pamilya. Ang kanyang pagiging mapusok at matigas ang ulo. Napahinto siya. Katigasan ng ulo. Ang parehong katigasan ng ulo na nakita niya sa mga mata ni Elisa. Ang parehong tapang na humarap sa kapangyarihan kahit wala itong anumang sandata. Ang dugo ng mga Del Rosario, ang dugong pilit itinago ng kanyang ama, ay nananalaytay pa rin ng buong tapang sa mga ugat ni Elisa. Hindi niya pwedeng sukuan ito. Hindi niya pwedeng hayaang manalo ang kasamaan dahil lang sa takot. Sa halip na umuwi, nagmaneho siya pabalik sa mansyon, ngunit hindi para harapin si Isabel. Nagtungo siya sa kanyang opisina, kinuha ang lumang photo album at ang mga dokumento mula sa baul. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagdala ng pera. Ang dala niya ay ang katotohanan. Ganoon pa rin ang eksenang naabutan niya. Si Elisa, tila hindi natulog, ay nagbabantay pa rin sa kanyang ina. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Handa nang ipagtabuyan siyang muli. Sinabi ko nang umalis ka na. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Putol ni Alejandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na ngayon lang narinig ni Elisa mula sa kanya. Pagkatapos ng 5 minuto, kung gusto mo pa rin akong umalis, hindi na ako babalik. Pangako. Mayroong nag-iba sa tindig ni Alejandro. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata kahapon ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Nag-aalangan man. Tumango si Elisa. Walang imik na inilapag ni Alejandro ang lumang photo album sa maliit na mesa. Binuklat niya ito sa pahina kung nasaan ang litrato ng debut ni Amelia del Rosario. Tingnan mo, sabi niya. Nagdududang lumapit si Elisa. Tiningnan niya ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang babae sa litrato ay maaring maging siya kung nabuhay lamang sa ibang panahon. Sino siya? Tanong ni Elisa. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng pagkalito. Siya si Amelia del Rosario, ang kapatid ng lolo mo. Diretsong sagot ni Alejandro. Ang babaeng matagal nang tinuring na patay ng aming pamilya. Ang tunay na pagkatao ng nanay mo. Inilabas niya ang mga dokumento. Ang birth certificate ni Amelia. Ang admission form nito sa asylum. Ang mga pahina mula sa journal ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya ang lahat.
ang bawat madilim na sikreto, ang bawat kasinungalingan. Hindi makapaniwala si Elisa. Ang buong buhay niya, ang pagkakakilala niya sa kanyang ina, ay biglang nagbago. Ngunit sa kabila ng pagkasindak, isang bahagi ng kanyang puso ang tila naiintindihan ng lahat. Ang mga pangalang binabanggit ng ina, ang mga saglit nitong pagkatulala, ang pagkaakit nito sa broche. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na ngayon ay nabubuo na. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa kama. Si Aling Carmen ay gising. Ang mga mata nito ay nakadilat, ngunit hindi ito nakatingin sa kanila. Nakatitig ito sa litratong nasa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang litrato. Ang mga labi nito ay gumalaw. Isang salita ang namutawi, mahina at garalgal, ngunit sapat na para marinig nilang dalawa. Ricardo. Iyon ang pangalan ng lalaking Vergara na isinulat sa journal. Sa sandaling iyon, lahat ng pader ng pagdududa ni Eliza ay gumuho. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng pagkaunawa sa isang trahedyang mas malaki pa kaysa sa sarili niyang paghihirap. Tumingin siya kay Alejandro. Sa unang pagkakataon, hindi isang kaaway ang nakita niya. Nakita niya ang isang taong tulad niya ay biktima rin ng mga kasalanan ng nakaraan. Isang taong nagsisikap itama ang mga ito. Anong plano mo? Tanong ni Elisa. Ang boses ay matiyid ay matatag na. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Si Isabel ay magdaraos ng isang malaking charity ball sa susunod na linggo. Ang paborito niyang entablado para ipakita sa buong mundo kung gaano kabuti ang mga Del Rosario. Nagkatinginan sila. Hindi na kailangan ng maraming salita. Gagamitin natin ang entabladong yon, sabi ni Alejandro, para ipakita sa lahat kung sino talaga sila. Ang ballroom ng The Manila Peninsula Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga eleganteng chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Sa gitna ng lahat, sa entablado, nakatayo si Isabel. Siya ang reyna ng gabing ito, naliligo sa liwanag ng mga spotlight at sa flash ng mga kamera. Nakatayo si Alejandro sa madilim na pasilyo sa likod ng ballroom. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, nakaupo sa isang wheelchair, ay si Amelia del Rosario, ang kanyang tiya Amelia. Bagamat bahagyang mas malinis at mas maayos na ngayon dahil sa tulong ng isang pribadong nurse na kinuha ni Alejandro, ang pagkalito ay bakas pa rin sa mga mata nito. At sa likod ng wheelchair, nakatayo si Elisa. Ang muka ay kalmado, ngunit ang mga kamay na nakahawak sa wheelchair ay mahigpit, nagpapakita ng tensyong nararamdaman. Handa na ba kayo? Tanong ni Alejandro sa kanila. Ang boses ay halos pabulong. Tumango si Elisa. Ang mga mata ay nakapako sa entablado. Isang beses lang tayong mabibigyan ng pagkakataong ito. Huwag na nating sayangin. Sa entablado, nagsimula ng magsalita si Isabel. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati niya, ang boses ay matamis at puno ng pekeng kabutihan. Ngayong gabi, nagtipon tayo hindi lang para magdiwang, kundi para alalahanin ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang pamilya. Ang pamilya ang ating pundasyon. Ito ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal, kung paano mag-aruga sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahal natin sa buhay na tinamaan ng sakit at pagsubok. Napasuklay si Alejandro sa kanyang buhok. Ang pagkukunwari ni Isabel ay nakakasuka. Ito na ang hudyat. POV, Elisa. Nakinig si Elisa sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabel. Bawat salita tungkol sa pag-aaruga at pagmamahal,
ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Naalala niya ang gabing itinapon sila sa labas, ang lamig, ang gutom, ang kawalan ng pag-asa. Ngayon, wala na ang takot sa kanyang puso. Ang naroon ay isang nag-aalab na determinasyon para sa katarungan. Katarungan para sa kanyang ina. Nakita niya ang senyas mula kay Alejandro. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang balikat ng ina at bumulong. Para sa inyo po ito, Nay. Sinimulan nilang itulak ang wheelchair palabas ng madilim na pasilyo patungo sa liwanag ng ballroom. POV, Alejandro. Kaya naman ang Del Rosario Foundation ay laging narito upang magbigay ng pag-asa. Patuloy ni Isabel. Isang kahanga-hangang kasinungalingan, Isabel. Ang boses ni Alejandro pinalakas ng mikropono na kinuha niya mula sa isang technician ay biglang pumunit sa hangin. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Natigilan si Isabel sa entablado, ang pekeng naman ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Naglakad si Alejandro papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Kasunod niya, dahan-dahang itinulak ni Eliza ang wheelchair kung saan nakaupo si Amelia. Ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng mas malawak at pumasok ang ilang miyembro ng media na palihim na inimbitahan ng abogado ni Alejandro. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magliyab. Alejandro, anong kalokohan ito? Nanginginig na tanong ni Isabel. Sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Hindi siya pinansin ni Alejandro. Humarap siya sa mga manonood. Sa malaking screen sa likod ni Isabel, kung saan kanina ay logo ng foundation ang nakalagay. Biglang lumitaw ang isang lumang litrato, ang debut picture ni Amelia del Rosario. Ang babaeng ito, simula ni Alejandro, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ay si Amelia del Rosario, ang aking tiyahin, ang kapatid ng aking ama. Isang babaeng sinabi ng aking pamilya na matagal nang pumanaw. Isang malakas na pagbulong ang kumalat sa mga panauhin. Ngunit hindi siya namatay. Sa halip, itinapon siya na parang basura, ikinulong sa isang institusyon, at binura sa aming kasaysayan. Bakit? Dahil nagmahal siya ng isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa aming pamilya. Dahil ang pag-ibig niya ay isang kahihiyan sa pangalang Del Rosario. Nag-click ang projector. Lumitaw ang mga kopya ng dokumento, ang journal, ang admission form, at ang babaeng ito, patuloy ni Alejandro, itinuturo ang matandang nasa wheelchair. Ang babaeng ito na nasa harapan ninyo ay si Amelia del Rosario, ang katulong na itinuring na magnanakaw ng aking asawa, si Senyora Isabel del Rosario, at walang awang pinalayas sa gitna ng gabi dahil lamang sa paghawak niya sa isang alahas na nag-iisang alaala ng kanyang nawawalang pagkatao. Natakpan ni Isabel ang kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkasindak at galit. Pula na ang kanyang mukha. Ang kanyang perpektong imahe ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Ang Del Rosario Foundation ay isang malaking kasinungalingan pagtatapos ni Alejandro. Ngunit simula ngayong gabi, magbabago ang lahat. Ang yaman na minana ko mula sa kasalanan ng aking mga ninuno ay gagamitin ko para itama ang kanilang mga pagkakamali. Itatayo ko ang isang tahanan para sa mga tulad ng aking tiya Amelia. Isang tahanan para sa mga kinalimutan at itinakwil. Humarap siya kay Isabel na ngayon ay nanginginig na sa entablado, hindi makapagsalita, habang ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang pagkawasak. Tapos ka na, Isabel. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, alam ng lahat na ang paghahari ng mga Del Rosario ay tapos na
at isang bagong kabanata na isinulat sa pagsisisi at pagtubos ang sisimulan pa lamang. Lumipas ang 6 na buwan, ang iskandalo sa Del Rosario Charity Ball ay naging laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon sa loob ng maraming linggo. Ang pangalang Isabel Del Rosario, na dati simbolo ng karangyaan at kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Naglaho siyang parang bula matapos ang gabing iyon. Iniwan ang lahat, pati na ang kanyang mga anak na ngayon ay nasa pangangalaga na ng pamilya ng kanyang ina. Ngunit ang pangalang Alejandro Del Rosario, na dating anino lamang ng kanyang asawa, ay naging usap-usapan sa ibang dahilan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa isang malawak na lupain sa Tagaytay, kung saan presko ang hangin at tanaw ang lawa ng Taal. Itinayo ang isang gusali. Hindi ito mukhang ospital o institusyon. Mukha itong isang malaking tahanan na may malawak na hardin na puno ng mga bulaklak. Sa arko ng pasukan nito, nakaukit ang mga salitang ginto. The Amelia Del Rosario Home for the Forgotten. Nakatayo si Elisa sa may beranda. Pinagmamasdan ng mga residente, mga matatandang iniwan ng kanilang mga pamilya, mga taong may karamdamang tulad ng sa kanyang ina. Dito, hindi sila mga pasyente. Sila ay pamilya. Ang bawat isa ay may sariling kwarto, masasarap na pagkain, at higit sa lahat, mga taong nag-aaruga sa kanila ng may respeto. Hindi na siya si Elisa, ang katulong. Siya na ngayon si Miss Elisa Reyes, ang namamahala sa operasyon ng tahanan. Ang dating takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Natagpuan niya ang kanyang boses, hindi sa pagsigaw, kundi sa paglilingkod ng may dignidad. Maganda ang umaga, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Elisa mula sa kanyang likuran. Si Alejandro. Lumapit ito at tumayo sa kanyang tabi. Hindi na suot ang mga mamahaling business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Ang bigat na dating laging nakapasan sa kanyang mga balikat ay tila naglaho na. Sobra! Sagot ni Elisa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabay nilang pinanood ang isang eksena sa hardin. Si Amelia, na mas gusto pa ring tawagin siyang Aling Carmen, ay nakaupo sa isang bench habang inaayusan ang buhok ng isa sa mga caregiver. Tumatawa ito, isang tunog na minsan lang marinig ni Eliza noon. Bagamat ang kanyang mga alaala ay pira-piraso pa rin, ang sakit at takot sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ito ng kapayapaan. Kamukha mo talaga siya, sabi ni Alejandro. Ang tia Amelia na naaalala ko sa mga kwento, matapang at puno ng buhay. Salamat sa lahat, Alejandro. Taos-pusong sabi ni Elisa. Lumingon ito sa kanya. Hindi lang para sa nanay ko, kundi para sa lahat ng mga taong ito. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Elisa, sagot ni Alejandro. Ikaw ang nagmulat sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Del Rosario, hindi ang pangalan o ang yaman, kundi ang kakayahang bumangon mula sa pagkakamali. Walang romansa sa pagitan nila. Hindi iyon ang kanilang kwento. Ang nabuo sa kanila ay isang bagay na mas malalim, isang ugnayan na itinayo mula sa abo ng isang masakit na nakaraan, pinagtibay ng respeto at isang pinagsamang layunin. Sila ay naging pamilya sa pinakatunay na kahulugan nito. Lumapit si Amelia sa kanila. May hawak na isang puting bulaklak ng sampagita. Inabot niya ito kay Elisa. Pagkatapos, sa isang saglit ng pambihirang kalinawan, tumingin siya kay Alejandro at isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Salamat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Alejandro. Isang salita lang yon, ngunit sapat na.
Iyon na ang pagpapatawad na matagal na niyang hinahanap. Habang papalubog ang araw at naghahatid ng ginintuang kulay sa buong hardin, nanatili silang tatlo doon. Si Alejandro, ang tagapagmana na natutong magbayad sala. Si Elisa, ang katulong na naging tagapagbigay pag-asa. At si Amelia, ang babaeng kinalimutan na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan. Ang hangin ay banayad at sa katahimikan ng papalubog na hapon, isang bagong simula ang namumukadkad